Here, Father, we thank you for tonight. We thank you, Lord, for your blessing. We thank you, Lord, for giving us opportunity to serve you and to learn from you. Tonight, be with us and give us special wisdom and revelation in Jesus' name. Amen and amen. All right, so these are the 7 types of sermons. Okay, so again, magkaroon tayo ng brief study. So, number 1 is textual sermon. Ang pinaka-main teaching dyan ay yung text. Okay, text. Dapat meron kang text. Minsan isang verse, minsan dalawang verse, minsan isang paragraph. O kaya, ano yung paragraph? Yung parables. Di ba? Yung mga parables o kaya yung mga teachings. Yun yung text. It could be one verse, it could be 2 verses, or it could be a paragraph. Okay? Number 2, expository sermon. Ang keyword dyan ay expose. You will expose yung mga hindi nanonotice ng hindi nanonotice ng mga tao o kung ano yung intention ng writer na gusto niyang i-expose. Katulad niyan, yung sinabi dun sa Jude, 'di ba? May binabanggit dun sa Book of Jude na may pumasok sa inyo na gustong i-destroy ang community. So yun, i-expose mo yun. Na meron palang pumapasok sa loob ng church na ang purpose ay hindi mag-fellowship, kundi mag-destroy. Okay, na andun yan sa Jude chapter 1, I think verse 3 or 4. Yun yung expose. Alright? Number 4, topical sermon. Meron kang specific topic. Ano yung topic mo? Love, faith, second coming, salvation, eternal life. So, i-build up mo yung preaching mo based on topical. Number 4 is typical. Ano yung typical? Type. Yung mga nakasulat sa Old Testament na ipupulfill pala ng Panginoon. Okay, example, yung lamb sacrifice, si Jesus Christ na yung lamb sacrifice. Okay? Yung tabernacle of David, si Jesus Christ na yung tabernacle of David. Pero i-explain mo anong ibig sabihin ng tabernacle of David. So, ang tabernacle of David, yun yung worship, okay, na gusto ng Panginoon na na-fulfill kay Jesus. Kaya ang supporting verse natin dyan, yung babae sa woman at the well na God is looking for someone who will worship in spirit and in truth. And that is the tabernacle of David. So bago mo sabihin yung worship, i-explain mo muna yung meaning ng tabernacle of David. Okay, pag-aaralan mo muna and then kailangan maipakita mo na yung tabernacle of David is about worship. It's about worship of David. Okay, hindi yung tabernacle of David tapos bigla kang pumasok sa worship. Paano naging worship yon? Nalito tuloy ang tao. So, kailangan makikita nila na, yung palang ibig sabihin nun. At ito pala ang application nun sa New Testament. Dapat magkaroon sila ng aha moment na pagsabihin, I see, yung pala yun. O, ganun yung typical. Okay, now, tapos number 5, ngayong gabing ito, pag-aaralan natin yung tatlo. Madali lang tong pangatlo, biographical. Biography. Let us say, ang gusto mong isulat ay the biography of Delilah. Sino si Delilah? O kaya the biography of Jezebel. Yan. So, kailangan dyan ang research. Alright? And then, analytical, you analyze. And then, analogical, analogy. Pag-aralan natin isa-isa. Okay, biographical sermon. So kaya nga pag na-master nyo na yan, yung 7 na yan, abay magaling ka na mag-preach. Ibig sabihin, alam na alam mo na ngayon yung art of preaching. Okay, yung papaano ang paggawa ng preaching. Alam niyo yung mga magagaling mag-preach, ganyan, umiikot ang preaching niyan sa 7 na to. Okay, halimbawa ako, nagtuturo ako ng buhay ni Paul, nandun ako sa biographical. Nagtuturo ako ng preaching isang teaching ni Jesus Christ na passage, nandun ako sa textual. Okay, para hindi nga boring na para bang predictable na, ay nako, ito na naman ang preaching ni gano'n. Ay, for sure, ganyan na naman. Ay, ganyan na naman.
Alright, so meron kang variety. Alright, so biographical sermons traces the story of a particular biblical character through a number of parts of the Bible. Alright, it is a picture of many moral and ethical lessons from the biographies of both Old and New Testament people. If not checked and balanced properly, could be dangerous to the listeners. Kaya nga, kailangan alam na alam mo yung buhay ng isang tao na ipipreach mo. Dahil baka meron kang hindi alam, magpipreach ka, narinig mo lang sa YouTube, gagayahin mo na. So, kailangan muna kilalang kilala mo si David, kung gusto mong i-preach si David. Number two, kung kilalang kilala mo si Saul, bakit si Saul ay natanggal sa mga posisyon. Kailangan alam na alam mo yung issue, alam mo yung failure, alam mo yung kanyang weakness at yung kanyang greatness. Dapat kilalang kilala mo yung tao. So, iyan yung medyo mahirap sa biographical. Okay? To judge by the number of and volume of the voices expressing concerns, many seem to think so. Here are some of the criticism we gathered together from various places. Ano nga yung mga mahirap gawin sa biographical? Although para sa akin, magandang magturo ng biographical, but these are some of the limitation. A, this type of sermon relates primarily to teaching from the lives and example of Bible character. Kaya nga sabi ko, dapat alam mo yung buhay at alam mo yung example. Bakit sa dinami-dami ng tao, siya yung pinili ng Diyos? Yun ang laging tanong doon. Example, sa buhay ni Abraham, ang dami-daming tao doon sa Ur of Chaldea. Bakit si Abraham? Okay, and then number two, sa dami-daming bata doon sa Egypt na mamamatay, bakit si Moses? Tapos, 10 magkakapatid si David, bakit si David? Hindi yung kuya niya na pinakapanganay. Alright? So, kaya alam mo yon, teaching from the lives and examples of Bible character. Letter B, it entails the detailed study of such character in order to learn as much as possible from their lives. Kaya nga detailed study. Letter C, an interesting feature of the Bible is the manner in which the men and women who form the narrative are presented just as they are. Kailangan huwag kang magsusugarcoat. Anong ibig sabihin ng sugar coating? Huwag mong palalabasing ang bait-bait niya. Okay, papakita mo yung tunay na buhay niya. Huwag mo din si Saul, huwag mong palalabasin si Saul ay ang sama-sama ni Saul. Ipapakita mo yung tunay. Alright, example, si Noah, he was chosen, tapos ipinakita din na siya'y drunkard. Si Abraham, pinili siya, pero nakita natin lack of integrity. Bakit? Abay, to save himself, sinabi pa niya na, o Sarah ha, sasabihin mo, kapatid kita. 2 times niya yon. At makikita nyo, bakit sinabi ni Abraham na gano'n, na kapatid kita? To save his life from the Egyptians. So makikita natin, example, ganyan ang asawa mo. Halimbawa, ang asawa mo, o sabihin mo sa mga Saudis, ha, magkapatid tayo, hindi tayo mag-asawa. Oh. So parang, either nasaktan ka, o abay, wise naman tong asawa ko. Ipapahamak ako, hindi siya nahihiyang kahit ma-rape ako, masave lang yung sarili niya. Ganun kasi ang situation ni Abraham, Sarah. Oh, yun. So, biographical. Letter D, and number 3, David, a murderer and sex offender. Yet they were declared righteous. But how and why? Bakit binanggit ni Lord na si Noah ay righteous, si Abraham ay righteous, si David ay righteous, and yet ang dami nilang kasalanan ginawa. Okay, paano ba maging righteous sa mata ng Diyos? Yun. So, kailangan kasama lahat yan sa utak mo, nasa utak mo na lahat yon pag paggagawa ka ng sermon. Letter D, there is no attempt to cover up their weaknesses and reveal only their strength and success. Kaya ang sabi ko, walang sugar coating. Kailangan ipakita mo lahat yung positive, negative. Kaya lang, huwag na masyadong detailed. Basta magbigay ka lang ng isang example na makikita ng tao na, oo nga, ganun nga siya. Oo nga, oo nga. Pero, pinatawad siya ni Lord. Alright? Letter E,
Many of the great heroes of the Bible have their human flaws. We are very much aware that they are flesh and blood as we are. They face temptations common to all men. Frequently, their response was little different from that of the average Christian today. Example natin, si Saul, he was removed from the office, explained the process, and present it justifiably. Okay, kailangan ipakikita mo na bakit si Saul ay natanggal sa kanyang throne. So, kailangan justifiable. Okay, hindi yung paborito lang ni God si David kaya tinanggal si Saul. Okay? Hindi ganon. Dapat ipapakita natin na bakit justified ba? Okay, wala bang, di ba sabi ng Bible, there is no favoritism in God. Okay, so tinanggal niya si Saul kasi meron talagang reason. Okay, Peter denied Jesus Christ, yet was able to come back. In what manner? Bakit si Peter ay nakabalik? Okay, bakit pinayagan ni Jesus na siya'y makabalik? At hindi lang makabalik, naging head pa. Ikinahiya nga ni Peter si Jesus 3 times, nagsinungaling siya. Sinabi niya, hindi ko siya kilala. At sumumpa pa siya, mamatay man ako, hindi ko kilala ang tao na yan. Kita nyo sa Tagalog version, ganun ang sabi ni Peter. And yet, pinatawad siya ni Jesus. So ano yung dapat mong i-justify na talagang na si Peter ay karapat dapat patawarin? Okay, hindi lang siya kumbaga sa ano, hindi lang siya favorite ni Jesus, kundi justifiable na siya patawarin. Parang ikaw, ako, bakit kaya ako pinatawad ni Lord? Di ba? Hindi lang paborito ka ni Lord. Ganon, kundi may reason si Lord kung bakit. Judas. Judas betrayed Jesus that killed himself. What's wrong? No one prevented him. Why? Alright? So si Judas, ganito ang istorya ni Judas. Ang pinakamagandang issue kay Judas ay ganito. Alright? Listen to this. Bakit wala man lang nagpaalala kay Judas na ganon? Wala man lang nag-advise. Isa sa mga question kasi, bakit kung may nag-advise kaya kay Judas o kaya kung may malapit kaya kay Judas, baka na-prevent yung pagpapakamatay niya. Okay? Minsan kasi may mga Christian na gano'n. They don't care about others. Now, kung tayo'y gano'n, na wala tayong pakialam, 1 buwan at 2 buwan nang hindi nag-church, hindi man lang natin natawagan. Hindi natin alam, nagpakamatay na pala, wala pa tayong ginagawa. Isa yun sa mga pwedeng panlaban natin kung bakit. Kaya nga kung siya ay naalagaan, baka hindi siya na-prevent yung kanyang pagpapakamatay sa mga kapatiran. Letter F, in all the narrative of Bible history, there is only one truly perfect man, the man Jesus Christ. Even the great heroes of faith are manifestly human. This certainly helps us identify with them. Abraham, Moses, Mary, all of them cannot be a true perfect man. There is only one, and that is Jesus. Alright, so again, papakita natin sa biographical. Alam nyo, maganda biographical, di ba? Kaya lang, sabi nga natin, ma-detailed yan, mabusisi ang pagpipreach ng biographical. Kaya pag magpipreach ka ng biographical, kailangan advance ang study mo. Halimbawa, ipipreach mo siya gusto mo i-preach sa buhay ni King David, bago mo siya i-preach, maghanda ka muna ng 1 buwan. Huwag yung Tuesday ngayon, Monday ngayon, dahil then ipipreach mo na agad sa Sunday. No. Kailangan maghanda ka muna ng isang mahabang panahon bago mo siya i-preach. Pag-aralan mo muna. Meron kang advanced study. Alright? Letter G, the art of expounding truth learned from studying the lives of these men and women is an extremely valuable one. It is a style of preaching which may be used to great effect by a pastor. Kaya nga kapag naganda na i-present mo ng maganda, ng tama,
okay, with anointing ng Holy Spirit, yung iyong biographical preaching, malaki ang impact niyan sa mga tao. Hindi nila makakalimutan yung preaching na yun. Kasi nakita nila na it has been presented, okay, with justice. Pag sinabi natin with justice, talagang hindi ka bias na i-present mo yung puso ng Diyos sa mga tao. Alright? Alright. Biographical deals with realities of life. Okay, ito yung mga details na dapat nating malaman. Biographical sermon deals with realities of human life, with its strength and weaknesses. So nakita natin yung weakness, nakita natin yung strength, then ibabalance mo. Alright, babalance natin. Ano ang mas malakas sa buhay ni King David? Yung kanyang strength o yung kanyang weakness? Ano ang malakas sa buhay ni King Solomon? Yung kanyang strength o yung kanyang weakness? Alright? Ano ang malakas sa buhay ni King Saul? Yung kanyang strength o yung kanyang weakness? Alright? Napagtagumpayan niya ba niya yung kanyang mga weaknesses? Na-overcome ba niya yon? O bumagsak siya dahil talagang sobra ang weak niya? Alright? We can frequently learn so much from the struggles, triumph, and failures of those who have gone before us. Kaya nga sa Hebrews chapter 11, isa yun sa mga pinaka-favorite passage ko na sa Hebrews chapter 11, kino-contrast na meron talagang mga people of God who are victorious. Meron namang people of God who are non-victorious. Pero hindi nawala ang faith nila. Kahit sila ay nag-fail sa kanilang mission, kahit sila ay nag-fail sa kanilang mga assignment sa God, hindi nawala ang faith nila. Example, Jeremiah. Si Prophet Jeremiah was a very unsuccessful person in life. Physically, very unsuccessful siya. Okay? Nakulong siya, yung mga writings niya, sinulat, inilagay siya dun sa dungeon, hindi siya pinag-asawa ng Panginoon, ang daming bawal sa kanya, ang daming limitation sa kanya. That's a failure in physical form. Okay? Hindi siya katulad ng ibang prophets o ng ibang Bible character na talagang nakapag-build up ng kingdom, naging great king, naging great man, naging great. Pero si Jeremiah hindi ganoon. Si Daniel is very successful prophet, pero Jeremiah was not successful prophet. Okay? Pero at the end of the day, pareho silang champion. Bakit pareho silang champion? Isang victorious at saka isang failure. Sa mata ng Diyos, pareho silang champion. Bakit? Namatay sila na hindi nawala yung faith. Yon ang ibig nating sabihin na kahit may mga Bible character na kahit failure sila in physical, pero champion sila in faith. So ngayon, ngayon papakita yung faith ng ibang tao. Alright? So kahit sila ay na-persecute, kahit sila ay na ganun, pero champion sila sa mata ng Diyos. Alright? So yun yung sinasabi ko na papakita mo yung strength, yung weakness, yung victory, at saka yung failure. Pero kahit siya failure, eto siya. Kaya tayo, kapag tayo man may mga failure tayo, huwag tayo masyado madi-disappoint at huwag tayo magba-back out sa Diyos. Kasi marami mga Bible character. Ang importante sa Panginoon, yung faith. Alright? Number 2, biographical sermon are example to learn from. They are example for our benefits that we might learn from them rather than from our own painful experience. Alright? Kaya nga, focus tayo sa Bible. Tingnan natin sa Bible, papaano na overcome nila yung lahat ng sufferings, yung lahat ng failures nila. Paano nila na-maintain at na-overcome. Okay? Like si Peter. Si Peter talagang failure siya. Failure si Peter dun sa kanyang
promise kay Jesus Christ na I will not leave you, Lord. I will be with you in prison and unto death. Ngayon, nag-fail siya. 3 beses niyang dininay si Jesus. That's a failure. Pero naka-overcome siya sa Panginoon. At ngayon, tatanong natin, paano naging overcomer si Peter? With the help of the Holy Spirit. At saka syempre, hindi siya kinondemn ni Jesus. Okay, in-encourage pa rin siya ni Lord. Si Lord pa rin ang nag-encourage kay Peter. Okay, remember, pinuntahan ni Jesus Christ si Peter sa Galilee. Di ba, pinuntahan niya? So, ibig sabihin, hindi siya kinondemn ni Lord kasi si Lord nag-follow up pa rin kahit bagsak siya. Alright? So, ganun din tayo. Pina-follow up tayo ni Lord. Minsan nagpapadala si Lord ng tao sa atin para i-follow up tayo. Alright? So, ito yung Hebrews 11:32 to 38 na sinasabi ko. Yung iba, successful. Yung iba naman, failure. Pero the most important is our faith. Alright? Now, how to begin? Paano ka magsisimula sa biographical preaching mo? Choose a character. Choose characters from the Bible. You could begin this style of preaching by studying some of the greater character of the Bible, such as Abraham, Moses, Joshua, David, Peter, and Paul and Peter. Letter B, these are men whose deeds illuminate the history of God's dealing with mankind. There is so much to learn from their lives. Letter C, there are many great women in the Bible. Okay, lalo na yung mga women sa inyo, you can preach the heroism of women, especially during Mother's Day, nung special occasion. Pag may mga special occasion like Mother's Day o kung ano mang mga halimbawa yung February 14, yung the love of mother. Okay, papakita natin dyan. Whose lives have a special message to convey. Example, si Sarah, si Miriam, Mary of Nazareth, Mary of Magdala. Alright? Study their lives. Begin by reading the narrative which tells the birth of a person. Find out the meaning of his or her name. For most Bible names have tremendous significance. So ngayon, may mga meaning kasi yung mga pangalan ng Bible di ba? Example, si Sarah. Anong ibig sabihin ng name na Sarah? Okay, study the circumstances of her upbringing. Pay special attention to the purpose of God in his life or life. Okay, so ito ang aking tip sa inyo. Pag mag-aaral kayo ng biography ng buhay ng isang tao, ang pinakamagandang puntahan, pinakamadali ay Wikipedia. Alright, dun sa Wikipedia, halimbawa, hanapin mo yung King David o King Saul. So yun, pag-aralan mo yung lahat ng isinulat ng Wikipedia, tapos titingnan mo yung mga verses kung tama yung mga nakasulat sa verses doon. Okay, isa yon sa magandang basahin mo. O kaya, number 2, encyclopedia. Okay, yung mga encyclopedia, halimbawa, Hebrew Encyclopedia, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia America, online. Lahat yan ay available online. You don't have to buy encyclopedia. Makikita mo na lahat yan sa online. Alright? Study the circumstances. Okay, pay special attention to the purpose of God in their lives. What did God want to accomplish through him? How did God make his purpose known? Okay, so remember, ang buhay ng mga disciple o ng mga Bible character ay ginamit ni Lord for his purpose. Ang may purpose lagi doon ay si Lord, hindi sila, hindi yung Bible character. Ginamit silang instrument ni Lord para ma-accomplish yung purpose. Huwag niyong kalilimutan yon. Okay? Yun yung ibig sabihin natin na anong moral lesson. Okay? Number 3, what was the reaction of the person nung sila'y tawagin ni Lord, nung sila'y gamitin ni Lord, ganyan, o kaya nung sila'y nag-failure. Okay, nung sila'y nag-failure, o kaya nung sila'y naging successful, ano ang naging reaction nila? What can we learn from the dealings of God in her life or in his life? Okay?
Are there some dangers we should be aware of? What was the secret of their success? What was the conclusion of her life, positive or negative? So all of these are important in your exposition. Example natin, si King David. Ito yung sample natin, the life of David, a man after God's own heart. Bakit siya tinawag na a man after God's own heart? Nasabihin natin sa Bible, only King David was called a man after God's own heart. Now, ano ang kaibahan ng heart ni David sa heart ng ibang mga Bible character? Iyon yung iyong pang-introduction. Bakit kakaiba ang puso ni King David? Now, paano mo ngayon i-apply yan? O, listen to this. Sa dinami-dami ng inyong magkakapatid, magpipinsan sa barangay nyo, bakit kaya ikaw ang napili ni Lord? Ano yung merong puso ka na kakaiba sa kanila? Alright? Kasi the heart of David is different from his generation. Okay, now ngayon, sabi ko nga, sa barangay nyo, let us say, konti lang kayong mga born again. Maybe, halimbawa, ang barangay nyo sa Pilipinas ay 1,000, 100,000. Bakit sa dinadami-dami doon, ikaw lang ang naging pinili ni Lord? Di ba, Christianity is not our own choice. It is God who called you. It is God who chose you. Bakit ikaw? Bakit hindi sila? Alright? So, yun. So, magkakaroon ngayon ng interes ang tao na makinig sa'yo. So he is a man after God's own heart. We will not explain everything. He was not a perfect man. He was a very human person, chosen for a special task. He had to be tested. So ibig sabihin nun, ganun din yung mga tao natin. Ganun ka din. You are chosen for a special task, pero ipakita mo kay Lord na itetest ka. Pag itinest ka, abay mapagkakatiwalaan ka niya. Okay? Kung hindi kanya mapagkakatiwalaan, God will choose somebody else. Kasi yun ang kaibahan ni King David. Alright? Nang siya'y pinagtiwalaan ni Lord, na ipakita ni King David na kaya siyang pagkatiwalaan. Now, ang tanong, kaya mo? Kaya mo ba? Sige, kung kaya mo, for sure God will choose you. Pero kung hindi mo kaya, baka pumili si Lord ng iba. Oh, baka si Lord ay ang daing willing dyan. Ang daming willing mag-serve sa Lord. Oh, yun yung challenge. Challenge yun, ha? Encouragement. So, David tested through Bathsheba. So, papakita natin yung sample. Okay, yung sample natin na si Bathsheba, nag-fail siya. Pero ano ang nangyari kay David? Paano niya nalusutan itong problema na to? Okay, now ikaw, nung may problema ka, ito sinasabi mo sa preaching, ha? Anong problema yung nalusutan mo? Pero hindi yung at the expense of others, kundi with sincerity and with humility. Alright? Ano yun, repentance. Meron siyang repentance. Tapos hinarap niya yung suffering niya at hinarap niya yung mga dapat niyang pagbayaran. Tinanggap niya yon, hindi niya ni-resist. And then, eto siya, na-accomplish niya yung gustong mangyari ng Panginoon. So that is the meaning of a man after God's own heart. Hindi siya nag-retaliate kay King Saul, hindi niya pinatay si King Saul, ganun pwede naman niyang patayin. Kahit pinapatay na siya, hindi siya nag-retaliate. Alright, so bahala na kayo kung paano niyo pe-present. Now, let us say gusto mo namang i-present si King Saul. Okay, ang topic natin dito, lalo na baka ma-invite ka na preacher ka sa isang Bible conference. Let us say preacher ka sa isang meeting ng mga leaders o meeting ng mga workers. So ngayon, pwede mong gamitin yung buhay ni King Saul. Kasi magpipreach ka din doon kahit devotion yon, di ba? So, papakita din natin yung buhay ni King Saul na the leadership failure. Bakit kaya nag-fail si King Saul? So, ano ang dapat natin gawin para ma-avoid natin yung ganong klaseng leader? Halimbawa, leader ka na, tapos baka mag-fail ka. Di ba? Parang masakit yon na nag-fail ka.
So paano natin maia-avoid yung failure ni King Saul at hindi mangyari sa buhay natin? So let us study the life of King Saul. Yan. Yeah? Meron kang text, meron kang introduction, then a letter A, background. Ano ang situation sa Israel nung panahon ni King Saul? Ano ang nagaganap noon? Okay, letter B, the selection. Saul proved to be worthy to lead the nation. So si King Saul ay pinili. Ang ganda-ganda ng simula niya. Pinili siya ng Diyos, hindi siya nag-volunteer. Katunayan, nahihiya siya. Nagtago pa siya nang siya ay pinili ni Lord at ni Prophet Samuel. So, he has a very humble beginning. Letter C, kaya lang, yun, bigla ka mag-change ng gear. Kaya lang, nung nakapwesto na siya, biglang nabago, na-expose yung kanyang karakter. Hindi siya willing mag-learn, hindi siya willing mag-submit sa authority ni God. At kung tayo'y ganon, kahit maganda pa ang beginning mo, kung hindi ka naman willing mag-change, hindi ka willing mag-grow, para kang si Saul. Lack of patience, disobedience, insecurity, and jealousy. So, God cannot work with this kind of leader. Okay, so papasok natin na may mga tao parang si Saul, nung siya'y ordinary, very faithful. Nang nabigyan ng ministry ng Panginoon, biglang nabago. It's either yumabang siya or naging lax siya, yung hindi siya mapagkakatiwalaan. Okay, nung member pa lang siya, okay siya. Nung naging worker na parang naging tamad at hindi niya pinulfill yung kanyang mga promises kay Lord. Di ba maraming ganyan? Nung ordinary member siya, okay siya. Pero nung naging worker na siya, hindi na siya naging faithful kay God. Letter D, his great mistakes, violating his own law by consulting the medium instead of God. So ano yung mistake ni King Saul dito? Yung mismong law na ginagawa niya, ibig sabihin nun, yung sinabi niya, hindi niya pinupulfill. Yung sinabi niya, wag kayong magko-consult sa medium. Tapos siya nag-consult sa medium. Wag tayong papatay. Pero siya gusto niyang patayin si King David. Yung bang mga ganon? Okay? So kaya tuloy, meron siyang mistake. Wala siyang integrity. Hindi niya ipinakita sa Lord yung kanyang pagiging professional, yung pagiging human being, yung pagiging servant of Yahweh. Hindi niya naipakita. Kaya tuloy, he died outside the grace of God. Namatay siya na malayo sa Diyos. Namatay siya na ayaw nating maging ganun tayo. So ano ang gagawin natin? I-reverse natin yung buhay ni King David. Alright? Sorry. I-reverse natin yung buhay ni King Saul. Okay? Kailangan ipakita natin, remember na tayo ay sa Panginoon nagsiserve, hindi sa tao. Alright? Alright, so tips for balanced biographical preaching. Okay, here are some of the criticism. The biographical approach is man-centered. Okay, yun ang number one nating malaman dito. Okay, kaya minsan, bihirang-bihira ang preaching ng leader ng biographical kasi nakapokus dun sa buhay lamang ng tao, hindi kay Jesus. Kaya ina-avoid natin ang biographical. Yung biographical, occasional lang yan kung i-preach. Okay, kasi ang focus dapat natin ay God. Alright, so yun yung mga criticism ng iba. Number two, the biographical approach is moralistic. Okay, when we say moralistic, yung bang do's and don'ts. Do's and don'ts. Alam naman natin na walang taong perfect. Walang taong perpekto. Ngayon, pag pinipresent natin ang buhay ng isang Bible character, ang na-emphasize minsan yung kanilang negative. Kaya tuloy, may mga ibang tao natatakot na maging servant. Naku, ganun pala si Lord, ganun pala si Lord. Masyado palang paparusahan ni Lord kapag hindi ka sumunod ng perfect. Masyadong moralistic. Okay, remember na ang preaching natin ay dapat by grace. Okay?
By grace, na tayo lahat ay nabuhay lamang by grace. Nagsaserve tayo by grace. As I have said, ang biographical ay overemphasizing in moral issue. Example, yun nga, yung kay David, in-expose natin, yung buhay ni King David, yung kanyang mga immoralities, yung kanyang murder. Ganon din si King Saul, in-expose natin, yung kanyang mga erroneous and mistake. Yun yung tinatawag nating moralistic. And then number 3, the biographical approach is too subjective. Anong ibig sabihin natin ng too subjective? Okay, alam na natin, example, ganito, si Judas. Alam natin na si Judas ang nagkanulo kay Jesus. So, yung ating preaching, doon na agad tumutumbok. Yun na agad ang pinopoint natin. Yun ang ibig sabihin natin ng subjective. Hindi, nagsisimula ka pa lang, nasa utak mo na agad na, eto siya. Siya yung magkakanulo kay Lord. Okay? Hindi pa tapos ang sermon, meron na agad tayong advanced conclusion. Okay, hindi natin ipinapakita yung kasi nakita na nga natin yung story eh. Yun na kasi yung story. Kaya nga sabi natin, ina-avoid natin. Example, tatanungin ko kayo. Pag pinag-aralan, halimbawa, sinabihan ko kayo na Jezebel. Ano ang nasa utak nyo pag Jezebel? So, yun yung subjective kaagad. Meron na agad tayong presupposition na si Jezebel ay ganito. Pag sinabi nating Ananias and Sapphira, alam mo na agad, ito yung mag-asawang ganong-ganong ganire. Pag sinabi nating si Aquila and Priscilla, subjective din tayo. Alam natin, ito yung mag-asawang nakasama ni Paul, ganong-ganire, nagbebenta ng ano. Di ba? Yun yung sa subjective. Alright? Meron ka agad presupposition. Okay? And then number 4, biographical approach fragments the Bible. Ibig sabihin nun, yun ay hindi sila yung complete buhay ng mga tao na yun. Okay? Kumbaga sa ang hindi ibinigay ng Bible yung complete story of their lives. Okay? Kaya tuloy, ang nakikita natin sa Bible, small portion of their lives lang, konti lang. Example, si Judas. Okay, pagbabalikan natin si Judas at i-compare mo sa buhay mo, let us say, i-compare natin si Judas sa buhay mo. Ang buhay mo, kaya mong pag-aralan ang background mo, ang nanay at tatay mo, ang lolo at lola mo. Pwede mong sabihin yung experience ng nanay at tatay mo. Pwede mong sabihin na, bakit ako nag-abroad? Kasi ang bansa namin naghirap. Bakit naghirap? Kasi may mga presidente kaming corrupt. Kasi bakit nag-corrupt? Kasi ganito kami. Kasi ganito ang bansa namin. Kaya tuloy naghirap kami, nag-abroad tuloy ako. Pagdating ko sa abroad, ganito, ganito, ganito. So, meron kang napakaraming alam na background sa buhay mo. Yun ang wala tayo sa buhay ng Bible character. Okay? Kaya fragments. Alright? Hindi mo kayang ma-present yung bakit nagkaganon si Judas Iscariot. Hindi natin alam ang buhay ni Judas Iscariot. Nanay at tatay niya. Bakit siya mukhang pera at magnanakaw? Hindi natin masasabing kasi ganun din ang nanay at tatay niya. At mahirap naman mag-isip na, siguro lahi yan ang magnanakaw. Kaya ganyan yan. Di ba? Kasi wala nga tayong complete information about Judas. Alright? Alright, it isolates the passage from the historical and literary context. Letter number 5, the biographical approach is Christless. Anong ibig sabihin natin ng Christless? Hindi masyadong na-emphasize si Jesus. Okay? Kaya nga ang biographical, ginagamit yan sa mga seminars, sa mga Bible study, hindi sa Sunday. Okay? Pag Sunday, pwede mo siyang gamitin, but be sure na you have a profound knowledge of that person. Okay? And then number 6, the biographical approach skips over the original meaning. Okay, again, as I have said, ang original meaning natin, yung a man after God's own heart. Ano ang original meaning yon? In Jewish context, 1000 BC. Kasi pag sinabi natin ngayon, in panahon natin ngayon, a man after God's own heart, baka iba ang meaning nito 3,000 years ago.
Baka ito ay Jewish idiom. Ngayon, inilalagay natin sa literal sa panahon natin ngayon. Okay, kaya kailangan mo talagang pag-aralan ang meaning at yung original intent. Okay, and number 7, the biographical approach is too individualistic. Individualistic, lagi nakapokus lang dun sa isang tao. Alright? So, again, maganda ang biographical. Again, ang sabi ko nga lang, ang base dito sa materials natin, dapat talaga ay napag-aralan mo yung kanilang buhay. At bago mo ituro yan, hindi yan pag-aaralan ng 1 week before, ituturo mo na. Okay, hangga't maaari, let's say ituturo mo yan sa Mother's Day, o kaya sa January 1, o kaya sa Christmas Day, first Sunday of the year, meron kang advanced study. Ngayon pa lang, nagre-research ka na. Para pagdating nung araw na ito preach mo yan, ready ka. Alright? That is biographical. Now, number 2, what is analytical sermon? Madali lang tong analytical sermon. Analytical sermon means analyzing of a subject in order to extract the greatest amount of truth from it. Para siyang textual. Okay? Or para ding expository. Okay? Analytical. A, focus on scripture or text. So, focus ka sa text. I-analyze mo yung text. Letter B, this is an excellent way to approach to a multitude. Okay? C, it discovers and presents a specific topic. Faith and work, animal sacrifices. So, maganda sa analytical sermon ay meron kang comparison. Ina-analyze mo yung similarities and differences. Alright? Kaya analyze, analytical. Okay, the foundation of God, preacher should spend time with God in prayer and scripture meditation. Kaya nga sinasabi natin yung faith and work. Okay, so pag-aaralan mo yung i-analyze mo na bakit faith ang makakapagligtas pero yung work hindi. Pero bakit nagre-require ng work ang God? Di ba? By grace through faith in Christ Jesus. So, ang salvation ay faith. Eh, bakit nagre-require siya ng work kung salvation pala ay faith lang? So, ngayon, mag-a-analyze ka ngayon based sa scripture. So, kailangan may mga proof text ka na bakit gano'n? Parang kontra yata, contradiction. Hindi contradiction. Kaya lang, i-present mo lang ng tama through analysis. Analysis. This is the art of uncovering truth that is concealed within a type of person. Yan nga, yung si pinaka-common nga natin, faith without work is dead. But it is by grace through faith that you have been saved. All right, so analyze. Okay? General guidance for analytical sermon. Okay, divide the whole text into passage. Work on one passage at a time. Alright, so tignan natin. Eto, tingnan nyo tong ating topic dito, tong text natin. Matthew 16:21. Pwedeng textual to, pwedeng textual sermon, or pwedeng analytical sermon. Okay, Matthew 16:21. Then Jesus said to the disciple, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. All right, so letter A, deny himself. Letter B, take up his cross. Letter C, follow me. So, inia-analyze mo yung statement ni Jesus Christ at iyon ay chinachap-chap mo yung mga content na binanggit ni Jesus Christ. Ano yung mga content na dapat mong bigyan ang dapat mong i-analyze? Deny. Inia-analyze mo yung word na deny. I-analyze mo yung take up his cross. Anong cross yon? Eh, hindi pa napapako si Jesus Christ dyan. Bakit niya binanggit na agad yung cross?
Alright? Kasi wala pang cross nun eh. Kumbaga sa ano, hindi pa siya nako-crucify. May crucifixion na, kaya lang si Jesus hindi pa nako-crucify. And then letter C, follow me. Ano ibig sabihin nun? Papalo mo si Jesus, bit-bit mo yung krus? Alright. Kasi sabi ni Jesus Christ, deny himself, take up the cross, follow me. So pag follow mo kay Jesus, dapat ba bit-bit mo yung cross? Oh, yun yung parang maiisip mo doon sa statement. So, kailangan mo ng analysis. Okay? Baga-aralan mo. So, start main independent sentence. Ano yung pinaka-main independent sentence? Anyone who desires to follow me. Okay? So, anong ibig sabihin ng anyone who desires to follow me? Anyone who wants to become Christian. Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami-daming nagsasabing sila'y Christian. Ang dami-daming nagsasabi ngayon sila'y follower ni Jesus Christ. So, meron ngayong requirements pala si Jesus. Okay? So, again, ang ina-analyze mo ngayon, yung follower. Anyone who wants to follow Jesus. Yun yung i-analyze mo. Okay? Ano yung i-analyze mo? Yung anyone who wants to follow. Di ba? For God so loved the world that He gave, whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Tapos, nagbigay ng condition si Lord. Okay? Whosoever believe in me should not perish but have everlasting life. Pero, sabi niya, but whosoever desire to come to follow me, ito yung mga requirements ko. Deny, take up the cross, follow me. Okay? So, yung desire, sabi dito sa start main independent sentence. O, doon ka mag-i-start muna. Anyone who desires to follow me. Then, number 2, put modifying phrases or clauses under the words they modify. Example, A must be independent, from B and C. So, ano yung A? Ano ba yung binabanggit nating A? Okay, yun yung desire to come after me. Ang A kasi nating binabanggit dito ay yung if anyone desires to come after me. Yun yung letter A. Okay? And then letter B, okay, deny himself and take up his cross. So yun daw deny ay connected dun sa A. Okay? At yun ding C, connected din dun sa A. Okay? So kailangan mo na ang analysis natin ay ganito. Ang requirements ni Jesus Christ, okay, ay papaano ba magiging Christian? Okay, so ang requirements ni Jesus Christ ay deny yourself. And then, take up His cross. And then, follow me while you are taking up the cross. Okay, so kailangan meron kang tatlong gagawin bago ka mag-follow kay Jesus. Hindi ka pwedeng basta ka nalang papalo kay Jesus. Okay, pag nag-follow kay Jesus Christ, di-deny mo, meron kang tatanggalin. And then number 2, meron kang bagong ilalagay. And then number 3, at saka ka ngayon magpa-follow. Okay, hindi ka pwedeng mag-follow kay Jesus Christ na hindi mo inaalis yung dati, hindi mo inilalagay yung bago. Alright? Kailangan alisin yung dati, and then ilagay ang bago. Ano yung aalisin mo dati? E di yung kasalanan. Ano yung ilalagay mong bago? E di yung cross ni Jesus. Ano yung cross ni Jesus? Yung mga teaching niya. Okay, yung kanyang mga requirements. Yung mga sinasabi niya sa Bible. Yun yung cross ni Jesus Christ. Okay? So, yun yung pag-a-analyze natin. Okay, i-analyze mong mabuti yon. Okay, so please place list of qualities, action in vertical column. Alam nyo, ang dali lang naman yan eh. Madali lang yung analysis na yan. Kaya nga sabi dito, kung gusto mong mag-follow kay Jesus, so meron ka munang dapat gawin. Number 1, i-deny mo yung sarili mo. So, i-deny mo yung sarili mo, alisin yung kasalanan. Tapos number 2, take up His cross. So, ilagay mo yung cross sa katawan mo. And then, tsaka ka magpalo kay Jesus. Hindi pwedeng may kasalanan, tapos walang cross, tapos magpapalo ka kay Jesus. Hindi ganun ang teaching ni Jesus. Kaya yung maling religion, yung mga religion na hindi nila nauunawaan to, they cannot be a follower of Jesus. Hindi sila totoong follower
ni Jesus Christ. Alright? So, ganun ang analysis, ha? Analytical sermon. Okay, ang example natin dito, yung faith in time of suffering. Okay, papaano ka magkakaroon ng faith? Nagsasuffer ka. Okay, so halimbawa, niloko ka ng asawa mo. Example natin yan. Iyan ang gawin natin ngayon. O kaya niloko ka, yung pinadala mong pera, niloko ka. Yun yung pinakamadali nating sample. Alright? Paano mo ma-exercise yung faith mo in time of suffering? Okay? We must pay. Yun ang number one. Sabi dito, we must pay the most careful attention. So, kanino ka magpe-careful attention? Therefore, to what you have heard, yun daw mga narinig mo, careful ka. Pay attention sa narinig mo. Dahil pag hindi ka nag-attention dito, baka daw mag-fall ka. So that we do not drift away. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience receive its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by the gift of the Holy Spirit distributed according to his will. So analyze the background. And why did the author spoke about careful attention? Bakit niya binanggit? Letter B, number 2, analysis. What is the message of the angel that could cause one to be punished? So ano yung message ng angel? Okay, na pwedeng kapag yung angel na yon ay violate mo, mapapunish ka. 3, what is the better message that gives great a salvation? Who started this? And then number 4, how had you been benefited by this message? Okay, so ipinapakita dito na in time of suffering, you need to exercise your faith. Okay, exercise your faith by go back to the teaching, okay, what you have heard, and then apply it. Okay, kailangan balikan mo daw, sabi ng writer, balikan mo yung mga narinig mo na. At yung mga narinig mo na, i-analyze mo yun. Okay, tapos, pag i-analyze mo, i-apply mo. Kung hindi mo i-apply, alam mo nga, nasa utak mo, head knowledge lang, useless. Baliwala yung iyong pakikinig. Alright, baliwala yung pakikinig mo. Alright? Another example natin dito, yung Israel. Dito, ito, yung bangga Israel and the Christians. Okay, sabi dito ni Paul, ang text natin dito, Romans 11:25-29. For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so all Israel will be saved. Ang question natin dito, napakagandang analysis nito. Alright? Ang question dito ay, bakit ni-reject ng Israel si Jesus Christ? Iyan ay paulit-ulit nating naririnig. Bakit kaya ni-reject ng mga Hudyo si Jesus Christ? Kanina ang ating inanalyze, nagkaroon tayo ng 3 analysis. Number 1, yung paglapit kay Jesus, i-analyze mo, meron palang requirement si Jesus. Number 2, example natin. Pag ikaw ay dumadaan sa sufferings, merong recommendation ang Bible. Okay, ito yon. Pag ikaw ay may suffering, ito yung kanyang analysis. Pasok ka sa faith. I-analyze mo yung faith mo. Pag ikaw ay merong trials, i-analyze mo ang iyong faith dahil makikita mo doon kung paano mo ma-overcome ang sufferings. Number 3, dito naman sa question na bakit ni-reject ng mga Israelita si Jesus Christ, ipinapakita
ng Romans 11:25-29. Kailangan mo lang i-analyze. Okay, kailangan mo lamang ng magandang analysis para hindi ka ma-confuse at ma-present mo to ng tama sa mga nagtatanong. Alright, number 1, ang sabi ni Paul sa verse 25, analyze the background and why did the author spoke about, do not be ignorant of this mystery. So sinasabi ni Paul, mystery pala to. Ito pala ay mystery. So, pag ito'y mystery, ito ay nanggaling sa Diyos. At ang sabi ni Paul, huwag kang maging hangal at mangmang sa mystery na to. Sino ang sinasabihan? Tayong mga teacher, tapos ipipresent natin sa congregation at sa tinuturuan natin. So, huwag daw tayong maging ignorante sa isang mystery. So, ano yung mystery? Sabi dito sa verse 25, what does it mean? There is blindness in some part of Israel. Meron daw palang pagkabulag ngayon sa mga mata ng Israelita. Paano sila nagkaroon ng blindness? Yan, i-analyze mo na ngayon. Ang sabi kasi sa Old Testament, maghahanap ka ngayon ng mga verses na pagdating ng Messiah, magkakaroon ng rejection ang mga Israelita. So, saan mo makikita yung mga passage na yun sa Old Testament? Hahanapin mo yon sa Old Testament. Hahalongkatin mo ang Old Testament. Okay? Example, yung sinasabi ni Isaiah. Sabi ni Prophet Isaiah, the deliverer from Zion will be a sanctuary or a stumbling block to the Israelites. So, isa yun sa mga passage. Kaya nang dumating si Jesus Christ, na-stumble sila kay Jesus. Kaya tuloy, nagkaroon sila ng blindness. So, ibig sabihin, ipinapakita pala sa Old Testament na meron ng prophecy na mai-stumble ang mga makikinig sa Messiah. Yon, analysis mo yon. Analysis mo yon. Okay? And then verse 25, how about the fullness of the Gentiles? Anong ibig sabihin ng fullness of the Gentiles? So, nang dumating si Jesus Christ, may mga naboborn again at maraming naboborn again. Pag na-complete na yung number of Gentiles na pumasok sa kingdom of God, mawawala na yung pagka-blindness sa mata ng Israel. So, ang challenge, ikaw ba'y kasama na sa mga tumanggap kay Jesus Christ? Kabilang ka na ba dun sa bilang na tumanggap kay Jesus Christ? Kasi binibilang pala ng Diyos kung sino yung mga tumatanggap kay Jesus. So ang analysis mo ay, kasama ka na kaya ikaw? Kayong nakikinig, kasama ka na kaya? Pag hindi pa, so tanggapin mo si Jesus para makasama ka. Pag hindi pa yung family mo, isama mo yung family mo, yung kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kailangan para mabilis ang pagbalik ni Jesus, magkaroon tayo ng massive evangelization. Para yung fullness of the Gentiles has come in. Tapos look at verse 26. Anong sabi dun sa verse 26? Then all Israel will be saved. So connected yung verse 26 dun sa fullness of the Gentiles. Alright, so yun yung analysis natin. May connection yung mga verses na yon. Okay, so kaya sabi dun sa where can we find the proof text of this message? Ayan naandun yan sa Isaiah yan. Tapos compare the and contrast. Look at verse 28. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. For the gift of God, for the gift and the calling of God are irrevocable. So sabi ni Paul dito, ito'y mystery to. Now, dahil ni-reject ng mga Israelita ang si Jesus, kaya tuloy, nagkaroon tayong mga Gentile ng chance na makapasok sa Diyos. Kaya yun ang sinabi sa verse 28, concerning the gospel, they are enemies for your sake. Dahil ni-reject nila si Jesus, kaya tuloy, itong mga Christian, nagpunta sa mga Gentiles. At yung mga Gentiles ngayon ang in-evangelize. It's a mystery. Alright? It's a mystery, pero nangyayari. Kaya yung pagiging Christian mo, iyon ay dahil ni-reject ng mga Hudyo si Jesus Christ. Now, dapat ka bang magsaya? Yes and no.
Number one, dapat kang magsaya na naging Christian ka. No, kasi bakit kailangan pang dumaan ang mga Jewish na gano'n? Pwede namang ang Jewish tumanggap din kay Jesus tapos ang mga Gentiles tumanggap kay Jesus. Our answer is mystery nga eh. Mystery nga yun. Si Diyos nga, si Lord nga lang nakakaalam nun. Alright? So, yun. Kaya meron ka pa ring limitation. Kaya emphasize mo yung importance ng mystery. Na sinasabi ni Paul, I don't want you to be ignorant. Okay? So, pangatlo, eto na yung pangatlo. So, matatapos na tayo. Pangatlo, yung analogical sermon. So, gusto kong pakinggan nyo ulit tong teaching natin na to, ha? Para lalo nyong maunawaan. Pakinggan nyo ulit tong teaching na to. Okay? Ipopost ko to tonight o bukas ng umaga. Sabi dito sa analogical sermon. Analogical sermon, form of analogy. It teaches a truth from a parallel case. The analogical sermon endeavors to communicate truth contained in an analogy. Ano yung ibig sabihin ng analogy? Ito yung mga parables. Okay, yung nagbibigay tayo ng example in parables pero analogy ang tawag natin dito sa preaching. Okay? It is a short portion of scripture that needs investigation for proper application. What is analogical preaching? A. Analogy sermon assumes that modern words, images, and concept can represent the word of a text more effectively to the modern hearer. Okay, so yung mga sinabi ni Jesus Christ 2,000 years ago, paano mo ia-apply yan sa panahon natin ngayon? Ay napakatagal na noon. Tapos Jewish pa yon. Jewish context pa. Tapos magtuturo ka niyan sa very, very progressive nation like New York or California. Okay, o sa Philippines na pagkalayo-layo. Alright? Letter B, this view sometimes fails to appreciate the unique world created through the performance of the text. Ang example natin, let us analyze the parable of the mustard seed. Tingnan nyo yung mustard seed. Alam na alam natin ang mustard seed. Paulit-ulit nating naririnig yan. Then, i-analyze natin. Matthew 13:31, analogy, parable. Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in this field, which indeed is the least of all the seeds. But it is grown. But when it is grown, it is greater than the herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branch. All right, brothers and sisters, mga kapatid, nakakita na ba kayo ng mustard seed? Kapag hindi pa, huwag kang magturo. Dahil baka kung ano-anong ituro mo. Alright? Ang number one dapat mong gawin dyan ay mag-research ka muna. Ano ba yung mustard seed na pinagsasasabi ni Jesus? Baka akala mo, ano yan? Ang tawag dito na munggo. Ginagamit nga ng iba, ano yan? Munggo. Okay? Para lang ma-i-explain. Subalit, sa panahon natin ngayon, napakadali ng mag-research about the mustard seed. Okay? Dahil kaya nga sabi ko, bago ka magturo ng mustard seed, por favor, mag-research ka muna kung anong ibig sabihin ng mustard seed. Dahil baka salita ka ng salita, akala mo papaya yan. Alright? Okay, so what is the meaning of the kingdom of God? So, baka hindi mo kaya kailangan na pag sinabi natin kingdom of God, ano ba yan? Para ba yung kingdom of England? Yan ba yung kingdom of Spain? Alright? So, ano ang ibig sabihin ni Jesus Christ when He said, the kingdom of God is like a mustard seed? Okay, so pag-aralan natin anong meaning sabihin ng kingdom of God according to the New Testament definition. So, ang meaning ng kingdom of God ay yung rule of God. Okay, yan yung sinasabi ni Jesus sa Beatitude, doon sa Sermon at the Mount. Yan yung kingdom of God. Ang kingdom of God, hindi yan yung kingdom na may king, kundi yan yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Naghahari ba si Jesus sa buhay mo? Ano yung naghahari si Jesus sa buhay mo? Nasusunod ba si Jesus sa buhay mo?
Yun ang kingdom of God. Rule of God. Okay? And then, itong rule of God, ikinompare ni Jesus Christ sa isang mustard seed. Because sabi niya, the kingdom of God is like a mustard seed. Look at verse 31 sa analysis natin. Why did the author compare the kingdom to a mustard seed? Nagsisimula daw to sa maliit. Okay? Which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seeds. Now, ang question nga ay, ganun ba talaga kaliit yung seed? Ito yung sample ko. Alright, so ito nga ba, sabi ni Jesus, pinakamaliit na seed. Pero pag inanalyze mo sa panahon natin ngayon, hindi na yan ang pinakamaliit na seed. Okay, katulad ng ngayon, halimbawa, punta ka dito sa US, punta ka sa Philippines, sa Israel, siguro, pag nagpunta kayo dyan sa Israel, sa Shuk, makikita mo na hindi pinakamaliit ang mustard seed. May mas maliit pa sa mustard seed. Sa ngayon, may mas maliit pa. Pero nung panahon ni Jesus, iyan na yung pinakamaliit. Kasi nag-evolve na ang daigdig. Marami ng mga inaitanim. Nung panahon ni Jesus, konti pa lang yung mga plants na nakatanim. Nung panahon ni Jesus. Pero sa panahon natin ngayon, after 2,000 years, mas marami na ngayong plants ang nakita ng tao. Okay? So ngayon, eto siya. Ano ba yung seeds na yan? Ito ba ay puno? Nakakala natin puno ng akasya, puno ng kaimito, puno ng bayabas? O ito ba ay hindi naman malaking puno? Ito ay parang ano lang, yung mga ordinaryos bush lang. Ayun. So ngayon, yan ngayon ang analysis natin. Okay? So, why did the author compare the kingdom to a mustard seed? Are you familiar with sowing and reaping process in the field? Marunong ka bang magtanim? Ayan. Why did the author say that the mustard seed is the least of all seeds? Describe the mustard seed. Have you seen the real plant or picture? Is it a tree or is it a plant? Ayun. So, yun yung analysis. Kaya huwag ka muna ng turo na hindi mo muna naisip lahat to. Dahil baka pag tinanong ka, hindi ka masagot, mapahiya ka lang. At sabihan ka ni Lord na, hindi mo ako ipiniresent ng tama na katulad ng kaibigan ni Job. Di ba yung kaibigan ni Job, salita ng salita, mali-mali naman yung mga analysis. Kung tayo pagsabihan ni Lord ng ganon, mali-mali yung explanation mo. Kaya nga, bago ka mag-explain, meron ka munang analysis. At ito yung sample natin, analogical. Okay, so ngayon, ia-apply mo ngayon yung mustard seed sa buhay ng tao ngayon. Paano natin ia-apply yan? Okay, line 32. What is the relevance of his message that the birds come and nest in its branches? What is the true message, the spiritual value of the author to the reader? Okay, so kaya nga kailangan ang analogical, okay? Analogy na ito ay parable na binibigyan ni Jesus Christ ng spiritual meaning na dapat nating i-apply. So, ang kingdom of God ay para daw mustard seed. Nagsisimula ang kingdom of God sa buhay natin ng small, 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 small hanggang lumaki na. Nagsimula ang kingdom of God sa buhay mo nung araw, nung bago ka palang Christian, nagsimula kang konti lang ang alam mo. Tapos dumami, dumami, dumami. Dumami na ang kaalaman mo, nagkaroon ka na ng bunga, at dumating ang punto na pati na yung mga ibon ay nakikusukob sa iyo. At nagkakaroon na ng nest in its branches. So, ang kingdom of God pala ay parang ganon. Nagsimula ka sa simula, kaya lang, dadating ang panahon, dapat mamumunga ka. At dapat hindi lang ka magiging blessing ka. Tapos yung iba, makakapag-relay pa sa'yo, katulad ng mga ibon. Ang ibon, naging covered sila nung mustard seed na yon. So, ganun tayo. Kapag tayo'y na kay Jesus, slowly ang ating growth, tapos nakocoveran tayo, nagiging blessing tayo sa iba.
Alright? So, that is the analogy. Okay, so I don't know how will you present that. Again, ang purpose natin ay yung rule ng God. Kailangan yung rule ng God ay nagsimula sa isa, small, maliit lang ang dati, konti lang ang alam mo, konti lang ang nasusunod mo kay God. Ngayon, nasusunod mo na marami. Marami ka nang nasusunod kay Lord. Alright? So don't forget, the kingdom of God is the rule of God. It's a rule of God. Okay? Alright, now, let us say, gusto mo pang mag-analyze pa ng marami. Katulad niya, yung tree, ang puno ba ng mustard seed ay puno ba yon? O iyon ay shrub lang, plant lang. So, balik ka sa Greek. Babalikan mo ngayon yung kung tawagin natin to ay lexicon. Mag-aaral ka ng lexicon, kung makikita mo yan sa internet o bibili ka ng libro, hanapin mo yung original word ng tree. Ito, kung nakikita nyo dito sa pangalawang linya, yung first line, tapos second line, naandun yung tree. Nang ibig sabihin sa Greek ay dendron. Dendron. So pag sinabi nating dendron, hindi yan yung tree na pagkalaki-laki na akala natin ay mga oak tree. Hindi ganon. Kundi yung mga tree na kasing laki ng tao o isa't kalahating tao. Alright? Na lumalaki din naman siya. Pero nung unang panahon, yung dendron na yon ay shrub siya na lumaki. Lumaki na siya ng lumaki. Okay, kaya nga katulad niya, no? Itong punong to, ito yung mustard seed. Mustard seed yan, pero hindi siya punong inaakala natin kasi laki ng puno ng mangga o puno ng kaimito. Pero tree pa rin siya. Okay, tree na hindi mataas, kundi mababa. So, ganun din tayo. Paano mo yun i-apply? So, pwede ka palang maging blessing kahit hindi ka malaking-malaki. Kahit hindi ka mataas na mataas. Ang importante kay Lord, meron kang bunga at nagiging blessing ka sa mga tao. That is very simple analysis. Alright? Okay, so overview. This structure introduces hearers to a theological topic of moving from the known to the unknown. So, nauunawaan na nila ngayon, yung pala ang ibig sabihin ng kingdom of God. And then later on, ganun pala ang kingdom of God. Ang kingdom of God pala ay parang mustard seed. Nagsisimula sa buto, maliit, then lumalaki, nagkakabunga, at nakakapagbigay ng bunga. Kaya nga from known to unknown. Okay? The sermon is based upon an act of comparison as the preacher compares the topic that is familiar to the hearers but of secondary importance to the topic of primary importance that might be unfamiliar to the hearers. So, ano yung una? Familiar sila sa mustard seed. Pero yun yung familiar. Ano yung unfamiliar? Ang pag sinabing unfamiliar, yun yung application sa spiritual. Yun yung ikino-compare mo ngayon. Ito yung mustard seed, maliit lang, tapos eto ka, maliit lang yung kaalaman mo, tapos yung mustard seed, dumami na munga, ikaw ngayon, dumami na munga. Naging blessing. Hindi ka habang panahong walang blessing ka, hindi ka kailangan maging blessing tayo. Letter C, by doing this, the preacher moves from the familiar to the unfamiliar and allows the analogy to shed light upon the theological topic. Okay, so ang mga tao, familiar sila sa mustard seed. Pero hindi sila familiar doon sa spiritual meaning nito. Okay, so ngayon sa pagpipreach mo, using analogy, nagkakaroon ng understanding ang mga tao. Ang dating sa kanila, iyon pala ang ibig sabihin nun. Ngayon ko lang na-get yun. From familiar to unfamiliar. Kasi hindi nga sila familiar doon sa true meaning nun, yung spiritual value. Alright? Letter D, in this structure, the secondary topic needs to be familiar to the hearer so that the preacher is not forced to explain two topics at once and the secondary topic may have
mnemonic device. Alright? Kaya nga magaling ka ngayon sa analysis. Pag-aaralan mo mabuti, hindi malilito ang tao. Okay? Hindi dapat malito ang tao. Ano ba naman yan? Hindi ko alam kung anong direction papunta tong preaching nitong preacher na to. Di ba? So, magsisimula ka muna sa familiar, and then later on, papasok ka dun sa unfamiliar. Ano yung unfamiliar? Spiritual meaning. Tapos sasabihin nila, I see, now alam ko na kung ano ang meaning nun. Dahil sa iyong familiar to unfamiliar message. Okay? Be of different nature than the main topic so that it incites interest for the hearers in the comparison and have a position effect so that the hearer are not offended by comparison. Example, so masasabi mo na ngayon, magkakaroon ka ngayon ng ng conclusion na hindi ma-offend ang tao. Okay, sila mismo makaka-analyze na tama ba o mali yung ginagawa nila. Example, yung abortion, LGBT, cancel culture. Hindi na sila magtatanong, kundi sila mismo makakaunawa ng ibig sabihin ng struggle sa buhay. Kasi nga, dahil dun sa spiritual value na sinasabi natin. Also, the preacher needs to be aware that all analogies break down and thereby prevent his hearer from falling into the conclusion, either by clarifying for them the limits of the analogy or avoiding development that would lead toward that error. Ang ibig sabihin dito nitong last sentence natin na huwag kang pag hindi mo tamang mai-express yung meaning nung message, yung meaning nung analogy, pwedeng lumabas ang mga miyembro mo na hindi naunawaan ang message mo. Okay? Posibleng, did you understand? Hindi sila makasagot. Di ba kapag hindi makasagot, parang hindi nila na-get? Okay? Are you following? Hindi sila makasagot. Kaya habang nagpe-preach ka, huwag ka lang salita ng salita. Kailangan meron kang pause at ang pause mo ay, do you follow? Ang tawag ng Bible doon sa Bible sa Old Testament ay sela. Sela. Yun ang ibig sabihin ng sela. Pag meron kang nakita sa Bible ng Old Testament na sela, it means pause for a while. Bakit ka pinopause ni Lord? Nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Okay? Kaya kailangan mo ng question lagi sa tao. Huwag salita lang ng salita. Okay, another example natin, yung engrafted. Ito na yung sinabi ko sa inyo na engrafted tayo. Okay, look at, di ba binabanggit ni Paul ang dalawang klase ng ito, grapes. Okay, dito sa Romans chapter 9, binabanggit dito ni Paul ang dalawang grapes. Natural grapes at saka yung unnatural grapes, yung wild olive tree. Natural olive tree and wild olive tree. Ito yung binabanggit nating natural olive tree. Ang natural olive tree ay namumunga, namumulaklak. Tapos, ang natural olive tree ay ginagamit pa sa Olympic. Pag ikay nanalo sa running, sa marathon, nanalo ka sa boxing, nanalo ka sa competition, inilalagay yan sa ulo ng mga nanalo. Kaya pamilyar na pamilyar ang mga Mediterranean world, ang mga Romans, ang mga Greek people, dito at ang mga Israelites sa sinasabi nating natural olive tree, at iyan daw ang mga Israelites, natural olive tree ni God. Samantalang ang mga Gentile, eto, ang natural olive tree, hindi na nga namumulaklak, hindi pa namumunga. Pero wild olive tree. At sabi ni Paul, kayong mga hentil, ganyan kayo. Wala na nga kayong bulaklak, wala na kayong bunga, mapaklapat, mabaho. Hindi katulad ng
natural olive tree. Namumulaklak, namumunga, at ginagamit pang crown sa Olympic. Samantalang kayong mga hentil, wala kayong kapag-apag-asang mamunga. Now, ang ginawa ng Lord, pinutol kayo at iniyugpong kayo sa natural tree para mamunga ka. Okay, so ngayon, I see from familiar to unfamiliar. Tapos, in-spiritualize mo. Klaro? Oh, yun. Yan yung grafted. Kaya nga, again, alright, so that's the end. Kaya pag magbibigay kayo ng sermon, babalikan mo muna yung analogy. Ano yung example na binibigay ni Paul? Ano yung sinasabi ni Paul dito? Baka turo ka ng turo, hindi mo naman pala alam kung ano yung, halimbawa, sinabi ni Paul na, yun nga, ganyan, a natural tree, ano yung olive tree? Baka hindi ka pa nakakakita ng olive tree, salita ka ng salita. Alam nyo, nung araw, siguro mga 10 years ago, may pinuntahan kaming church dito. Actually, sa New Jersey. Tapos, pagpunta ko sa New Jersey na church na yon, winelcome kami. Explain sa akin, Jerusalem, ang Jerusalem, ganyan, ang Mount of Olives, ganyan, ang temple, ganon, ganon, ganire, ganon, ganon, ganon. Tapos, sabi sa kanya, have you been to Israel? Alam mo, sagot niya, not yet. Nag-explain siya ng isang bagay na hindi pa niya nakikita. Okay? And then, nung kami nag-discuss, nagsabi ko kasi, galing ako doon, nagdadala ko ng tourist, nagaganto. Nahiya tuloy siya. Nahiya na siya magsalita. Okay. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ng sample na bago ka magsalita, siguraduhin mo munang alam mo yung pinagsasasabi mo. Baka head knowledge lang yan. Mapahiya ka. Klaro? Alright. Next week is our last meeting. We will talk about the qualities of the preacher. Alright? Ano yung mga qualification ng preacher na dapat nasa sa atin? Alright? Closing prayer. Alright? Yun laging tuwan-tuwa dyan. Oh, Sister Evelyn Limon, mag-closing prayer ka nga. Pastor, may question lang ako po dun Ah, sa 15 minutes na video na sinasabi niyo po na i-upload namin dun sa group chat. So, mm. kasi yung pag sa messenger namin, ano yung pag nag-video kami, Pastor, is by cut off kasi 5 minutes, 6 minutes lang yun. So, what we do, Pastor, is we need a YouTube account. Kung kaya nyo bang i-YouTube, why not? May mga YouTube ba kayo? Wala, Pastor. Kaya Eh, tinatanong namin Eh, kasi, bakit yung ibang grupo, nung mga nakaraang grupo ko, nakapag-preach sila ng 15 minutes? Alam mo, sila Pastor Alan, sila Pastora Gloria, kasi nakapag-post I sila. tried it, kasi kasi nag-video ako kasi namatay yung tatay ko. Last week, nag-video kasi ako na parang inano lang kasi pastor. Tapos sabi ko, bakit hindi 16 minutes yung yung sinend kong video sa group chat namin. Eh, hindi tinanggap. Ayaw mag-upload. Kaya yun ang Mm. tanong ko, pastor, kung baka YouTube ba siguro. Kung kaya nyo mag-YouTube na lang kayo. We Kasi try it, pastor. pag Okay, YouTube, mag-close na. pag YouTube, kahit isang oras di ba? Ah. So, Kasi yung magpatulo na lang kayo sa mga bagets. Okay? Okay, yes, Pastor. Sa mga young Okay, thank you. people. Baka alam ng Yes, baka Pastor. alam ng mga bagets 'yan, alam niyo kasi minsan Yes. yung mga senior citizen kasi hindi na natin Paano alam. paano po kami dito, pastor, na walang bagets? Sino Ah. magtuturo sa amin? Maghanap kayo ng bagets. Ay, Ang hirap mga senior natin, really. pa kami sa Israel Na nito. kung gusto niyo, dalawang video, dalawang YouTube. Lagyan niyo ng Dalawang ganun. part 1, part 2 para alam natin kung ano yung ano. Okay, so i-maximize Okay. nyo yung part 1 tsaka part 2. Let us say ang kaya lang 6 minutes, 6 minutes, o di tig 6 6 minutes, 6 minutes. minutes. Di tig 6 minutes. Ganon. Ano, ha?
Okay, Sige. okay, thank you. Okay, Okay. let's pray. Sige. Let's go. Pray na Very ba good. tayo? Clarify mo yan. Yes, Pastor, kasi I tried it to send video to my family, pero hindi tinanggap ka po. I tried it again, wala. So, yun lang, Pastor. Okay, Okay. thank you so much. Amen. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God. Sa natapos namin yung pag-aaral ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord, sa wisdom na pinagkalbo kay sa aming teacher, kay Pastor Bigdy, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, at na-i-expand mo ang aming kaalaman, Panginoon, about preaching, Panginoon, Lord God, Lord Jesus. Bigyan mo kami, Panginoon, Lord God, ng kaunawaan, katalinuhan pa more, Panginoon, Lord God, sa aming pag-aaral. Salamat, Panginoon, Lord, sa aming paghiwalay ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Lord, ano man yung napag-aralan namin ngayong gabi, Panginoon, Lord God, ay ito'y maiwan sa puso't isis pa namin, Panginoon, Lord God. At salamat, Panginoon, Lord, sa gabing ito, O God, Lord. Sa ko binabalik, Panginoon, na mataas na mapuri pa sa salamat in Jesus' name we pray. Amen, be amen. Thank you, Jesus. Thank you Amen. po. Amen. Thank you, Amen. Thank you po, Lord. Thank you Pastor. po, God Pastor. bless. Bye-bye. Bye-bye. God bless Bye-bye. you.